O mga kababayan, kilala nyo ito? Ang bagong sekretary ng DPWH mga kababayan. At ang unang reaksyon natin, edi mabuti. At least napalitan na si Bunuan mga kababayan at ang ipinalit pa ay dating gabinete ni PRRD. Sabi natin mukhang matino ito mga kababayan dahil ito well-trained ito mga kababayan nung panahon ni Tatay Digong. Pero subalit datapwat, nung sumali ito mga kababayan sa grupo ni Bangag ay mukhang nahawa mga kababayan dito sa kanilang abilidad sa pamumulitika. Akalain nyo, ang issue ng kurakutan mga kababayan ay nangyari ngayong panahon ni BBM. At ano ang direktiba nito mga kababayan? Imbestigahan ang kurakutan hanggang sa panahon ng kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Wawawi. Sige, kalkalin nyo. Alam natin ang mga purpose ng mga animal na ito mga kababayan Okay ka na sana Vince Dizon Pero hahaluan mo ng pamumulitika. Idadamay nyo na naman si dating Pangulong Duterte, hindi ka na nahiya. Naging membro ka ng gabinete niya. Sabi niya mga kababayan, wala tayong choice, kundi imbestigahan pati yung mga administrasyong nagdaan. Wow! Bakit hindi muna kayo mag-focus sa nangyayari ngayon bago kayo kumalkal sa nagdaan dahil ang nangyayari ngayon is ongoing. Yan na nga ang sinasabi ng marami mga kababayan. Naghahanap sila ng mga gusot mga kababayan dito sa mga Duterte, mga kakampi ng mga Duterte dahil paparating na ang kanilang ombudsman na si Boying Rimulya. At yun mga kababayan ang magpapakulong sa mga kalaban nila sa politika. Sige Vince Dizon, kung yan ang gusto mo, halongkatin mo hanggang dun sa panahon ni Tatay Digong. By the way, isa ka pala eto siya mga kababayan At itong si Vince Dizon mga kababayan ay isa pala sa mga inatasan ni PRRD na magbantay to oversee the monitoring and implementation of the administration's flagship infrastructure programs. Isa ka sa inatasang tagabantay dati So, ibig sabihin, kung may nakita ka nung panahon ni Tatay Digong, isa ka rin sa masisisi. Hindi mo binantay ang maigi Ito na siguro talaga mga kababayan, ang mangyayari kapag sasama ka dyan sa bagoong Pilipinas. Panoorin niyo po Binuwag na ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang komite ng kagawaran na nag-iimbestiga sa mga katiwalian at maglulunsad ng bagong imbestigasyon. Isa pa yan. Ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili mga kababayan is within the DPWH o binuwag niya. Ang mangyayari ngayon mga kababayan, mukhang tatalaga si Ngagva mga kababayan ng independent body na for sure mga kababayan kakampi rin nila. Na magninitpick siguro yan mga kababayan dito sa dito sa kampo ng mga Duterte na naman. Unnecessary na yan mga kababayan dahil andyan na ang mga papeles mga kababayan. Hindi mo na kailangang imbestiga ng ganyang maggagawa ka pa ng sariling komisyon, nag-aaksaya na lang kayo ng pera. Kompleto yan ng dokumento. Tingnan nyo na lang ang mga papers. Tapos, puntahan nyo ang mga projektong existing o hindi. Diyan yan kasimple mga kababay. Sabi ni VP Sara, isang araw lang, maa-action na yan. Ngayon mga kababay, mag-iisang buwan. Si BBM nga pa rin. Nasisilip kahit sa mga proyekto bago pa man ang Marcos administration. Kahit sa mga proyektong bago pa man ng Marcos administration. Ew! Ay nako, kapapasok mo pa nga lang Vince Dizon, ganyan ka na. Itong mga taong ito mga kababayan, bakit lagi nilang sinasali ang mga kababayan? Mga Duterte. Lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, ipupunta talaga nila kay dating Pangulong Digong. Ay nako. Samantalang si Bangag mga kababayan, hindi man lang nila tinitingnan. Nakatutok si Joseph Morong. I'm leaving it with a clear conscience. Wow, clear conscience. Ito mga kababayan, hanggang sa huli, hibang. Siya lang ang naniniwala mga kababayan na wala siyang kasalanan. I did the best that I can. Yan ang best mo? Billions kung hindi trillions ang nawala sa gobyerno, pera ng bayan. In my tenure, I don't have any regrets. Sabihin mo yan sa presinto. Ito mga kababayan, naaawat tayo dahil matanda na. Baka nalusutan lang din yan mga kababayan dahil, syempre, hindi na sa kanyang prime mga kababayan pero ang daming buhay na nasira sa kapabayaan mo, Bunuan. Sinabi ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa pagsasali ng kapangyarihan ng ahensya kay dating Transportation Secretary at ngayon ay bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Imbestigahan mo Vince Dizon sabi mo Tapos sisihin mo rin sarili mo na mga kababayan, taga-oversee, taga-monitor sa mga ginagawang project.
Ang pagpapalit ng kalihim nangyari sa gitna ng kontrobersiya sa mga flood control project na pinatitingkad ng mga nangyari mga pagbaha. Tingnan nyo kanipis mga kababayan, oh. Paano hindi masisira agad mga kababayan ang ninipis ng walling? Ang mga gawa ng dating Pangulong Digong mga kababayan, nadadaanan pa kahit tricycle siguro mga kababayan, maliit na tricycle. Ganyan kakapal. Oh. Eto ngayon, parang isang lang, dangkal. Itong mga nakaraang linggo. Ayon kay Dizon, nung una raw ay ayaw niyang tanggapin ng posisyon dahil marami pang dapat gawin sa DOTR. Pero bilin daw sa kanya ng Pangulo. No? Si BBM mga kababayan, texture test pa ang semento. Wala na to. Mahilig siya sa ganyan-ganyan mga kababayan, no? Daw sa kanya ng Pangulo. Ang sabi mo ng Pangulo, ang sabi ng Pangulo, mag-imbestiga ka hanggang sa Duterte anong administration. gagawin natin? Manonood na lang tayo ng TV? Ano tayo? Anong gagawin natin? Hindi na nga alam ni BBM mga kababayan. Ang suggestion na lang niya, manonood na lang tayo ng TV. Tayo helpless. Sabi ng Pangulo, we cannot be helpless. Sa turnover, ilan daw sa ibibigay ng Manood na lang kayo ng TV. kay Dizon ay ang paunang resulta ng investigasyon ng DPWH sa mga umano'y manumalyang flood control project. Sa abot 1,600 project size na na-validate raw ng DPWH, mula sa aabot 10,000 mga flood control project, 15 ang missing o hindi mahanap. Yan mga kababayan, klarong-klaro na ghost project. Hindi na yan kailangan ng investigasyon. Direkta na lang ng mga kababayan, case build-up. That is fraud, graft, and corruption mga kababayan. Paramihan daw dito nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa Regions 1, 2 at 3. Ghost project is actually that has already been validated and really found out not to be there. Tapos anong sabi mo? I did my best. Malinis ang konsensya ko, tapos salusutan ka ng mga ghost projects. Ay, nakabunuan. As completed and collected. The funds have been collected. The non-existent for the time being is just a matter of validating the locations of these projects that we are talking about. Ang mga ito, ayan na, green grass of home. DPWH sa bubuing independent commission na Damo ang nadatnan ni BBM sa kanyang inspection mga kababayan. sa mga flood control project na ipinangako ng DPWH na susuportahan nila. Binuwag na ni Dizon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo ni Bunoan. Ayon kay Dizon, hindi lamang ang mga flood control project simula 2022 ang... Eto mga kababayan, mayroon pa silang oras mga kababayan na imbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon mga kababayan. Hindi pa nga nila natapos ngayon. Mag-focus muna kayo ngayong current dahil ongoing yan na nangyayari na korupsyon. Para hindi kayo mapagbibintangan na namumulitika na naman at nangahanting na naman mga kababayan ng mga kalaban. Ang daming dumi sa inyong mga mukha. Tapos maghahanap pa kayo ng sisi doon sa mga nagdaan pa mga kababayan. Kung ganyan lang man ang gusto nyo mag-backtrack tayo hanggang sa panahon ni Marcos Sr. na kung saan dyan mga kababayan ang golden age of corruption. Sige, backtrack na hanggang sa panahon ng senior. Eto mga kababayan, wala yung mapupuntahan. Backtrack ng backtrack ng backtrack. Ang purpose lang niya yan mga kababayan para manisi na naman ng panahon ni Tatay Digong. Silipin, kundi pati ang sa mga nakaraang administrasyon. Wawawi. Even way earlier than hanggang wala na kayong matapos. 2018, 2017, 2016. Hanggang 2016. Ay, Diyos ko. Matagal na po itong mga ibang proyekto na ito. Umpisahan mo ngayon. Ang daming ebidensya na ngayon mga kababayan. Kaya napagbibintangan kayong namumulitika Dizon. Dahil ganyan, lagi niyong sinisisi sa dating administrasyon. Ang proyekto na ito. Ayon naman kay Bunoan, ang mga district engineer daw ang maaaring unang silipin. Pati ba ang ilang mga opisyal ng gobyerno? Mga congressman, sir, mga senator who might be positions. Ngayon mga kababayan, ang galing ng magdikta kung anong gagawin. Samantala nakaupo ka nga Siguro nag-initiate ng funding sa movement. Okay. Should we be... Ang galing! Ang dami ng suggestion mga kababayan wala na siya sa pwesto. Well, we'll see kung anong I don't know if they may involvement to hold people to account. And when he said hold people to account, he's talking about kung sino man ang responsable
have to be kailangan managot. Naglilinis na rin sa DPWH. Yan ang unahin mo. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 2 buwan ang kanyang kakailanganin para reorganisahin ang ahensya. Nauna nang pinagsumite ni No, di ba mga kababayan? Reorganize, reorganize, reorganize. Ganyan kagulo ang bagoong Pilipinas mga kababayan. Eto na, walang direksyon mga kababayan. Papalit-palit ng leader, another mga talent na naman mga kababayan, o anong kabalastugang talent. Dizon ng courtesy resignation ang mga opisyal ng DPWH kasama ang mga district engineer. It will be a difficult 60 days. I will not, I will not sugarcoat it. It will be a difficult 60 days. DPWH as an institution. Unahin mo muna ang DPWH, Dizon, bago ka kalkal ng sa mga nagdaan. At kung babalik ka sa mga nagdaan, lubos-lubusin mo na. Needs to go through. Hanggang kay Marcos Sr. Very difficult but Tatay very ni BBM. necessary process for us to evolve and most importantly, to regain the trust of the people. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Okay na sana, no? Okay na sana yung mga kababayan. Hinaluan pa ng politika. Kaugnay pa rin yan, sinabi ng Pangulo na malapit nang mabuo ang Independent Commission na si... Malapit na! Yan mga kababayan ang laging sinasabi. Malapit na! Katapusan ng mundo. Sa mga anomalya sa flood control. Tingnan nyo, ang itatalaga niya ng independent na mga kababayan. Puro yan mga dilaw. Tatargetin yan mga kababayan, mga Duterte talaga. Projects ng gobyerno. Yan ang sabi ni Amy mga kababayan, na ang purpose nila niyan para maggawa ng case build-up mga kababayan laban sa mga Duterte dahil ipapakulong nila. Tanong sa kanya kanina, kasama ba sa komisyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong? Nakatutok si Jonathan Anda. Paano ang Baguio? Maiiwan niya. Mag-leave muna siya. Ang mga bubuo sa inanunsyo ng Pangulo na Independent Commission na mag-iimbestiga Sige, isalin nyo na si Magalong dahil ang daming expose siguro mga kababayan niya na hindi pa sinasabi rin hanggang ngayon. na anomalya sa flood control projects, hindi pa malinaw kung sino sa ngayon. Pero sabi kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, malapit na nila itong mabuo. Ganyan na din ang uniform ni Torre, oh. Akala natin itatalaga. Nasaan na si Torre ngayon? Piano na lang mga kababayan. Tanong sa Pangulo, kasama ba rito si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa sa mga unang nagbulga Isali mo na! ng umunoy korupsyon sa DPWH? I don't want to talk about it until buo na. Hindi pa namin nabubuo yung plano. Buo na ba? Utak mo. Sa tuwing nakikita natin ito si BBM mga kababayan, no? Natatawa na lang tayo, no? Ay, Diyos ko. Kung kailan naging presidente, saka naman naging payaso mga kababayan. But we'll talk about it. Malapit na yan. Malapit na magunaw ang Si mundo. Bago talagang DPWH Secretary Vince Dizon, wala raw impormasyon dyan. Hindi pa rin daw sila nag-uusap ni Magalong pero Basta sigurado pati panahon ni Pangulong Duterte iimbestigahan. ito sa kanya nang makatrabaho niya ito noong pandemya sa COVID response. Kung ako po personally ay napaka Ikaw pa nga tasang magbantay, di ba? So ikaw ang masisisi din kung pero makikita ang anomalya doon. welcome na develop. Ang target nila dyan mga kababayan, yung si Pulong. Yung sinasabi nilang 51 billion daw in the span of 3 years. What is 51 billion mga kababayan kung magtatayo ka ng mga infrastructure? Davao Coastal Road, Bypass Road, maraming flood control at lahat ng mga proyekto na yun mga kababayan sa Davao City. Deserve din naman nila dahil hometown niya ni Perardi. At taong bayan din mga kababayan ang nakikinabang dyan. Bakit Davao? Bakit hindi? Sa kahaba-haba ng panahon mga kababayan, hindi yan nakatikim. At hindi lang Davao City ang nabigyan mga kababayan. All over Mindanao. Pinalawak ang mga daanan mga kababayan, pinasemento, nilagyan ng iba't ibang infrastructure. Mindanao. Ngayon, anong proyekto ni BBM sa Mindanao mga kababayan? Pina-stop nga ang supposedly mga kababayan, matatapos na yan sa panahon ni Bangag. Mindanao Railway System. Pag upo ni BBM, wale, scratch mga kababayan. Totally stop. Wala nang nangyari. Supposedly, pagbaba ni BBM, tapos na yan. Taga Mindanao, yung train nyo dyan, meron na ba? Ang plano niya ni Tatay Digong, by the end of the term of the next president, okay na yan. Wala nga yan. Isang release mga kababayan, wala. Po niya kung totoo. Kasi po, at the forefront si Mayor Magalong nito hindi lamang ngayon, kundi matagal nang nagsasalita. So, ilagay mo sa Magalong. Hindi ko po alam. Ako po ay hindi privy dyan. Magkasama kanina sina Dizon at
Umayos ka, Dison. Umayos ka. Sayang ang aming sa'yo expectation. Pangulo sa Subic, Zambales para pasinayaan ang pagbubukas doon na ngayon pinakamalaking pagawaan. Ito si BBM, no? Laging nakatawa, mga kababayan, no? Para ding si Noynoy, no? Na kahit andun sa lamay, mga kababayan, nakangiti. Pinakamalaking Ang ganyan-ganyan lang, oh. pagawaan ng barko sa Pilipinas, ang Korean company na Hyundai Heavy Industry Philippines Incorporated. Sige, i-grab mo yan. Private yan, mga kababayan. Oh, as if naman, marami nga ang tila tumaas ang kilay, mga kababayan, dahil ang pinupuntahan nitong inauguration, hindi naman sa gobyerno. Mga government project talaga yung ilan. Oh, marami. Oh, hindi government project. Mga private, mga kababayan. How about yung mga sarili mo, mga programang napapakinabangan, BBM? We will begin reclaiming Ito, kanilang parang credit grabbing na lang ito, mga kababayan. our rightful place among the world's great shipbuilding nations. We are reviving the shipbuilding in the country to strengthen Gobyerno ba may-ari niyan? Hindi naman. industry, promote livelihood. Mula sa Subic, binisita naman ng Pangulo ang Bataan General Hospital. Siya lang ang nakatawa, mga kababayan. Yung iba nakasimangot. Mula Subic, Zambales para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ay, naka 24 oras sa Kabangagan. Ano na naman yan? Duda si Vice President Sara Duterte. Dahil habang mga kababayan, nililibang tayo dito sa flood control. Ito mga sarsuela nila, investigasyon ko mga kababayan na in the first place, kaya naman yan na gawin ng isang araw. Hindi naman matatapos isang araw, pero umpisahan ng isang araw, mga kababayan, talagang uusad na talaga. Ito, sinarsuela, mga kababayan, dahil at the back of it, mayroon palang niluluto ito sinangag-ngag. Ginagapang nila, mga kababayan, ang kanilang plan C, sabi ni Amy. Gawing ombudsman si Boying Rimulya para mapakulong ang mga Duterte. Kaya ito, gagamitin nilang itul, mga kababayan, para tugisin sina Pulong, sina Ungab, lahat, mga kababayan, kakampi ng mga Duterte. At maging si VP Sara. Hindi sa flood control si VP Sara, mga kababayan, kundi yung mga ebidensya nilang sumablay sa impeachment. Kanilang pambintang-bintang, mga kababayan. Si Boying na ang mag-handle niyan kung magiging ombudsman siya. Sa investigasyon sa flood control projects na ang pasimuno ay kaya anyang tukuyin ng Pangulo sa loob lang ng isang araw. Talaga? Mayroon na yang mga papeles, mga kababayan Anong kabangagan na kailangan mo pa ng investigasyon na mga kababayan, independent body? Ikaw pala, nasaan na palang intelligence fund mo? Wala kang intelligence. Hindi na anya bago ang katiwalian. Tulad ng umano'y paghahati-hati ng ilang kongresista sa budget. Yan talaga sa mga buhaya, mga kababayan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kaya nga umalis si Sara dahil ini-insertan siya ng mga buhaya, mga kababayan, ng budget na hindi niya makokontrol. Buhaya lang, mga kababayan, ang magkontrol. Madadamay siya. Yung administration. It's just a little too late. Vice President Sara Duterte nang kuna ng komento hinggil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bubuo ng Independent Fact-Finding Committee na tututok sa anomalya. Ito si BBM, mga kababayan, parang naging LBM. Kung kailan naman nalagay dyan. Dati, sigaw, BBM. Ngayon, mga kababayan, LBM. Lumabnaw, mga kababayan. LBM. Diyos ko, Lord. Sa flood control projects. Hindi na rin kasi bago ang problema sa katiwalian sa flood control projects. Ano yung mga flood control? Sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong. Matagal na yan, mga kababayan, problema na ito. Kung talagang seryoso si BBM, once and for all, i-address niya, mga kababayan, yung problema sa Congress, sa pakikialam dyan sa budget, mga kababayan, at problema sa DPWH. Yan. Anong sabi ni Magalong? Eto, mga contractor, mga kababayan, they are the lowest animal to blame dyan sa hierarchy ng corruption, mga kababayan. Kaya etong mga natutusta ngayon, mga kababayan, mga contractor, although guilty din sila, pero mayroon pa talagang mas mga kababayan dapat sisihin kung bakit in the first place nangyayari ang corruption na yan. Kasali na dyan si BBM. Kasali na siya dyan. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue
ng flood control corruption. Sabi ng bise, mas matindi raw ito ngayon at hindi lang sa flood control may korupsyon. Tulad ng sinapit umano ng school building program ng Department of Education. Diba? Sa lawak ng problema mga kababayan, may panahon pa silang mangalkal ng panahon ni dating Pangulong Digong. Diyos ko. Hatian ng members of the House of Representatives. Hati-hati pa more. FBP, school building program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Yan mga kababayan, paper trail yan. Sundan mo na lang ang paper trail. And alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yun kasi tinake up din. Sana nga huli agad mga kababayan We want warrant of arrest mga kababayan dito sa mga sangkot. Yun. Dahil uulit lang niya During a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Kaya kaduda-dudaan niya ang ginagawang investigasyon ngayon sa flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto. Yan nga. Eto na nga. Naiimbestigahan mga kababayan maging ang mga previous administration from the mouth of the DPWH Secretary na bago sa Vince Dizon. Siyempre, hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control. May niluluto. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang. Matuturo niya. Ng andun sa papeles lahat mga kababayan. Korupsyon sa budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Inamin ng isang DPWH engineer na hindi niya personal na inspeksyon ang isang flood control project na idineklarang tapos at bayad na. Palusot na. Paaminin mo rin magkano ang natanggap niya. Bakit hindi niya in-inspeksyon? Tina. Emil, sa pagsisimula ng pagdinig ng House Infrastructure Committee sa mga Yan ha. Mga ghost project na yan ha. Kailangan natin mabawi ang ating pera dyan. Dugot pawis na yung sambayan ng Pilipino. Huwag nyo sabihin, thank you na lang, kulong lang. Bawiin, isequester mga kababayan yung mga pag-mamayari na mga kongresista, kontratista din. Anomalyang flood control projects, inamin ng isang na-relieve na DPWH official na may kakulangan siya sa nangyari. Hindi in-inspection mga kababayan dahil magkano ang dahilan? Word, moro-moro. Sumentro ang House Infrastructure Committee sa mga flood control projects sa Bulacan na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang nito nag-shooting lang mga kababayan ng music video sa BBM. May pa-angle-angle pa mga kababayan, Diyos ko Lord. Ipinakita ni House may mga far angle pa. Procomco Chairperson Joel Chua ang mga kontrata para riyan. Ito ang natatalo daw ng 100 milyon mga kababayan sa kasino. Napirmado ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Yung contract agreement po, ito po, between the DPWH and then yung parang nobya dyan mga kababayan. Kaganda. Kalahati lang siguro ng edad niya mga kababayan. Sexy. Kawawa naman yun. Ang bigat-bigat ng manong mga kababayan ng kanor. Construction trading worth, kano ba ito? Itong microphone nila mga kababayan, static. Million. Yung contract agreement between the ito mga kababayan sinasabi natin ghost projects mga kababayan, permado lahat By now mga kababayan, dapat mayroon ng kaso nito at hulihin na to mga kababayan, sina Alcantara, lahat ng pumirma na dyan. District Engineer, Engineer 2, Presidente, yung St. Timothy, Mendoza, accountant mga kababayan. Lahat na yan, dapat mayroon ng kaso. Malinaw na DPWH, duly represented by Henry Alcantara and St. Timothy Construction Kontrata. Same thing, ito po yung kontrata, this time under Wawaw Builders. Wawaw. Mga contractor na bayaran ng hindi umano iniinspeksyon ng mga proyekto. Nababayaran na dahil mayroon na siyang tongpats mga kababayan. Isang proyekto mga kababayan, 47 million cash, 5 million cash. Ano po nangyari? Yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa.
Ghost nga po eh. Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Turuan na, Pero turuan. ba dapat tinitignan nyo muna? Oh, ganyan-ganyan na lang magpapalusot mga kababayan. As I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday. Tanga ka pala kung pipirma ka lang. Kaya ka na ilalagay dyan dahil kailangan mong i-sure bago ka pumirma na andun. Huwag kayo maniwala sa palusot niya mga kababayan. Sa dami ng papel na dapat pirma lang ako ng pirma. You believe you are responsible for that? Oh, eto pang mga kababayan, sabi nito passion creepy daw masyado itsura. Pati na ang gupit mga kababayan. Na parang natalisod lang daw yung barbero. Ganyan. Tapos hinabol lang daw sa kabila mga kababayan ang gupit. Medyo ginanyanan niya ang kanyang bangs mga kababayan. Dati yung bangs niya ng ganyan. Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po At saka yung katabi na, masyadong creepy mga kababayan. Creepy masyadong itsura. Yung talagang parang robot na mga kababayan. Poker face. Kaganyan lang Ito. Kakulangan ako. Dahil patango lang O dapat talaga kasuhan ka. Kasuhan nyo na. Puro dapat. Ayon kay dating DPWH Secretary Isa pa tong si Abante, si Zaldico mga kababayan. Si Nomon. I object. Manuel Bonoan, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon. Puro pauna. Umalis na lang sa pwesto mga kababayan, pauna. And then nung tinanong, hindi na ako DPWH Secretary. Alis na ako. Parang ganyan, hugas kamay ng mga kababayan. That we have noted that these are ghost projects. So yung dalawa dagan pa yon. Baka, yung ghost. Tingnan natin. Walang alam. Baka pala. Walang kabayo dyan, Hanggang na alis na lang sa pwesto mga kababayan, parang blanco pa rin ang ito si Bonoan. Ano yung maibigay doon sa Bonoan. Validation team natin. Nanindigan din siyang wala siyang kinalaman sa katiwalian. I can shout. Hindi po ako involved. Pero nangyayari sa panahon mo. Hugas kamay, Poncio Pilato. During your... Pero sir, during your... Sinibak yan. Sacrificial lang yan mga kababayan. Ang contractor naman ang bibigyan ng sabina dahil sa pang-iisnab sa imbitasyon ng Infracom. Sa gitna ng pagdinig, nagkainita naman ang ilang kongresista ang hudas mga kababayan. nang hingi ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina ako Bicol Representative Elizalde Co na dating chairperson protect Zaldico ang nangyari mga kababayan. House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe na dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Hindi pabor si Iloilo Representative Janet Garcia. Protect Zaldico. Pati yan si Abante Liling, bakit nandyan yan mga kababayan? Ang kapal na mukha. Bakit nandyan ka, Manong? Ongoing pa ang pag-question sa iyong pagiging kongresista na the appointed son of the COMELEC, mga kababayan. Habang suportado ito ni Navota City Representative Toby Chanco. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM. Grabe, nila, Halatang mga kababayan ang defending Zaldico. 803,693,000. In-insert mga kababayan. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. I have the floor. No, Mr. Nasa akin ang sahig. I have the floor. Sa huli, ako ang may-ari sahig. Congressman Erice ang kanyang motion para mabura ang mga dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyon. Sa huli mga kababayan, hindi napatawag si Zaldico. Sinuspend mga kababayan ng matagal nag-ano pa sila, kumusyon mga kababayan. Nanalo ang mga buang mga kababayan. Hindi napasomon si Zaldico. Sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresistang miyembro nito ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Kala nyo kung sino malilinis din mga kababayan itong magsalita ni Saba, no? Ilan lang ang mga mamahaling sasakyan. Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.